Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Laking tuwa ng lokal na pamahalaan ng Santa Cruz sa Occidental Mindoro nang kamakailan lang nahuli kami nilang isang napakailap na nilalang na naninirahan sa kabundukan ng kanilang bayan. Ang tama raw. Sa isang pambihirang pagkakataon, nakuhanan sa drone footage na ito ang isang mailap na hayop na naninirahan sa kabundukan ng Santa Cruz Occidental Mindoro. Walang iba kundi ang critically endangered na tama raw. Ang drone footage kuha ng magsagawa kamakailan ng verification survey sa kabundukan ng Santa Cruz. Ang mga kawani ng Municipal Environment and Natural Resources Office, DNR Tamarao Conservation Program, Mindoro Biodiversity Corridor at Thriving Together with Tamarao. Taong 2018 pa raw nang huli silang makakita ng bakas ng Tamarao population sa bayan ng Santa Cruz. Ang nakita lamang ng team ng DNR po noon ay bakas ng mga yapa, yung mga hoof marks po. Pero sa ginawa nilang survey sa taong ito, tila pinagbigyan daw sila ng kagubatan. Doon sa ginawang further verification, nakita po natin doon yung tinatawag nilang bulausan o yung wallowing area ng mga tamaraw. Meron ding mga dumi ng tamaraw as indicators. Eventually, doon po nakuna ng drone yung actual sighting na po ng mismong tamaraw. Isa po itong indikasyon na maganda pa po ang ating mga kapaligiran at likas yaman. Dito rin po nakikita yung natural heritage ng Mindoro, lalo na po sa Santa Cruz. Despite climate change and other natural hazards, ay nagpapakita na talagang may katatagan din po. Ang mga tamaraw o Bupalus mindorensis, isang dwarf buffalo na endemic o tanging sa isla ng Mindoro lamang makikita. Para sila malilit na kalabaw, tinatayang nasa 3.5 feet lang ang kanilang taas. Sila man ang tinuturing na pinakamalit na buffalo species sa buong mundo, sila pa rin ang may hawak ng titulo bilang largest native land mammal sa Pilipinas. Isa sa mga agaw pansin sa tamaraw ang kanilang V-shape na mga sungay na ginagamit nilang pandepensa. At alam niyo bang hindi lang mga lalaking tamaraw ang meron ito? Maging ang mga babaeng tamaraw kasi may sungay din. Pero hindi tulad ng mga kalabaw at baka, ang mga tamaraw, mga solitary animals. Hindi nila laging kasama ang kanilang herd o grupo. Madalas sila nag-iisa lang at may sariling teritoryo. Noong 1900, nasa 10,000 pa ang bilang ng mga tamaraw sa kagubatan ng Mindoro. Pero ngayon, Ang estimated na population na lang nila ay between around 200 to 300 in the wild. karamihan sa mga ito matatagpuan sa Mount Iglit Baco National Park sa Occidental Mindoro. Nakadikit man ngayon ang mga tamaraw sa isla ng Mindoro? Alam niyo ba nung unang panahon may mga tamaraw ding nabuhay sa isla ng Luzon, pati na sa Kabisayaan? Kuya Kim, ano na? Mahigit 6 na dekada nang nakakaraan na diskubre ng mining engineer na si Michael Armas ng mga buto ng isang tunnel malapit sa Balamban, Cebu. Matapos ang mabusising pag-aaral, napag-alaman nito lamang 2006 na ang mga buto galing sa isang extinct na species ng dwarf buffalo. Ang bagong tuklas na hayop na tinatawag na Bubalus cebuensis. Mas maliit ito ng bahagya kumpara sa Bubalus mindorensis sa Mindoro. Hindi man matiyak ang eksaktong edad nito, tansya ng mga eksperto. Nabuhay ito 10,000 hanggang 100,000 years na ang nakakaraan. Pero posible din daw na mas mabata pa ito. Maliban sa Bubalus cebuensis, may mga fossil teeth at bone fragments mula sa isa pang unidentified na Bubalus species na nahukay sa Cagayan at Pangasinan noong 1957. Maring kamag-anak din daw ito ng mga tamaraw at nabuhay ang mga ito sa isla ng Luzon noong unang panahon. Samantala, para malaman ng trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Sa dalampasigan ng Gimbal, Iloilo, inanod ang isang nangihinang itim na pawikan. Maligtas pa kaya ito ng mga residente at otoridad mula sa kapahamakan? Ito ang bumungad sa mga taga-barangay Santa Rosa, Gimbal, Iloilo nitong Sabado. Isang itim na pawikan na buong katawan. May mga puting batik-batik o spots. Ang mga residente hindi na nag-usad pagumpa at tumawag agad na saklolo. Ayon sa rumesponding kawani ng Southeast Asian Fisheries Development Center o SeaDeck Fish World, ang inanod na pawikan sa baybayin ng Gimbal, isang babaeng leatherback sea turtle. Yung kanyang curved carapace length or CCL, 118 centimeter at yung CCW niya po ay 86 centimeters din po. And approximately mga 150 kilograms din yung kanyang bigat. Pero sa kasamang palad, wala na raw itong buhay ng kanilang datnan. Physically, may nakita kami mga trauma sa
katawan, it's possible po na naano din tumama po siya sa matitigas na bagay, pwedeng maging bato or mga pump boat. And when we open, clear naman yung intestine. However, nung kinuha namin yung heart and lungs, ruptured na rin po. So, primarily yung nagko-cause ng ruptured heart and lungs ay severe physical trauma. Dinala po natin siya dito sa Fish World Museum for proper examination and preservation din. Yung carcass niya po right now is under preservation, formalin preservation. Pero alam niyo ba ng pawikang inanod sa gimbal? Kabilang sa pinakamalaking pawikan species sa buong mundo, Kuya Kim! Ano na? ang mga leatherback sea turtle or Dermochelis coriacea ang pinakamalaking living turtle ngayon. Maaari sila umabot na hanggang 2 metro at tumimbang na hanggang 700 kilos o higit pa. Kaya leatherback ang tawag sa mga ito dahil hindi gaya ng ibang mga pawikan, hindi matigas ang kanilang carapace o shell. Ito'y parang makapal at leathery na balat. Sila rin ay mahuhusay lumangoy. Kaya nila maglakbay ng libu-libong kilometro tuwing migration season. At dahil sa espesyal na sistema sa kanilang katawan, nakakarating sila kahit sa malamig na bahagi ng karagatan. Bihira ito sa ibang klase ng reptile. Pero mga pawikang ito, vulnerable o nanganganib na rin maubos dahil sa polusyon, iligal na panguhuli at pagkasira ng kanilang mga nesting sites. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, post o comment lang, #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Nagliparan ng mga katanungan sa isip ng isang babae nang dumaan siya kamakailan malapit sa airport. Ang kanya nakita, eroplanong nag-freeze sa ere. Ang nangyari sa airplane, ating i-explain. Abot langit ang pagkamangha ng mga netizens sa videong ito, kung saan ang isang palanding na eroplano tila raw naka-freeze sa ere. The airplane po can't be moved. Naka-airplane mode yan at DND. Literal na iniwan sa ere. Ang video, kuha ng taga Quezon City na si Jana nang mapadaan siya kamakailan sa Las Piñas. Pauwi na po ako noon, naka-motor po ako. Then, biglang nakita ko may airplane. Para siyang nakalutang lang, nakastop lang sa ere. Sobra akong na-amaze. Ayun, binidyoan ko siya. Pero posible nga bang huminto ang isang eroplano sa ere? Kuya Kim! Ano na? Ang mga normal na eroplano, gaya ng commercial passenger plane na na-videoan ni Jana, hindi pwedeng tumigil o mag-freeze sa impapawid. Para kasi manatiling lumilipad sa area ang isang eroplano, kailangan tuloy-tuloy ang forward motion nito para mag-generate ng force na tinatawag na lift. Ang lift ay tumutukoy dun sa upward force na siyang nagiging sanhi nung pag-angat o yung pagdutang ng isang bagay kagaya ng eroplano sa hangin. Kapag bumagal o halos tumigil naman sa paggalaw ang eroplano, nawawala ang lift at maaari itong bumagsak. Kung ang eroplano tumigil na lamang sa kanyang paggalaw, so maaari itong mag-descend o mahulog doon sa kanyang kinalalagyan. Ang tila paginto naman sa ere ng eroplanong na videohan ni Jana, isa lamang optical illusion na kung tawagin, parallax effect. Yan yung visual technique kung saan gumagawa ito illusion of 3D effect kung saan yung objects kung malapit ito sa iyo mabilis yung pagkilos nito at kung malayo naman ito sa iyo ay parang hindi na halos gumagalaw or parang tumatakbo kasabay na ng paggalaw ng tao. Pero bakit nangyayari ito? Depende kung nasaan yung tinatawag na fixation point at yung tao na mismong gumagalaw, talagang nagbabago yung kanyang view do sa object depende sa distance. Kung malayo ito, halos hindi na gumagalaw yung kanyang nakikita na object at kung malapit naman, mabilis naman yung paggalaw ng object. Pero alam niyo ba na merong mga special na aircraft na may kakayahan na tumigil sa ere? At ang tila paginto nito, hindi lamang isang ilusyon. Ito ang Harrier Jump Jet. Isa itong military jet na kaya mag-hover o huminto sa ere. Bagay na hindi kayang gawin ng isang normal na eroplano. Nagagawa nila ito sa tulong ng isang special system na kung tawagin, vectored thrust. Kapag tinutok ang thrust downward, tinutulak nito ang hangin pababa kaya umaangat ang eroplano pataas.
Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Nagliwanag ang mga mata ng isang dalagang bakasyonista sa Camarines Norte nang kanyang nasaksihan kung paano nagliwanag ang madilim na dalampasigan. Saan ang galing ang liwanag sa dilim? Ang pamilya ni Jay nagbakasyon kamakailan sa tinuturing na hidden gem ng Kabikulan, ang Calagos Island sa Camarines Norte. Yung lugar po, it's very beautiful po. Pero iba raw ang tinatagong ganda ng Calaguas, pagkagat ng dilim. Yun lang. Habang sila naghapunan sa tabing dagat, ito ang kanyang na-videohan. Wow! Wow! Ang dalampasigan, nagliliwanag. Para po siyang firefly, pero mas blue po siya. Hindi po namin alam kung ano yun eh. Basta umiilaw kapag inaanod siya sa beach and kapag natatapakan po siya. Super na-amaze po kami kasi first time po namin makikita ng ganun and ang ganda po niya in person. Ang pagliwanag ng dalampasigan ng Calaguas hindi magic. Bunso dito ng tinatawag na bioluminescent organisms. Bioluminescence ang tawag sa liwanag na iniemit o nilalabas ng isang living organism. Nabubuo ito sa pamamagitan ng isang chemical reaction. May dalawang chemicals ang kailangan present sa isang organism para sila makapag-produce ng liwanag, ang luciferin at luciferase. Ang luciferin na isang molecule ay nagre-react sa oxygen. Pinapabilis ng enzyme na luciferase na ang proseso is sa kalaunan ay naglalabas ng enerhiya sa anyo ng liwanag po. Ang bioluminescence na itinuturing na isang cold light, mas mababa sa 20% ng energy na nalilika nito ang napupunta sa init or thermal energy. Ang liwanag na nabubuo ng isang bioluminescent organism, ginagamit nila bilang pandepensa para makaakit ng prey at para makipag-communicate sa isa't isa. Ang mga na-videohan namang nagliliwanag sa baybayin ng Calaguas, mga bioluminescent algae. Mga microscopic plankton na tinatawag na dinoflagellates. Mga single-celled organism na lumulutang sa tubig dagat at madalas na nagkakaroon ng glowing waves kapag na-disturb yung tubig. Makikita ito sa mga baybayin lalo na kapag meron tayo yung algal bloom. At alam niyo bang marami pang klase ng laman dagat na may kakayahang mag-produce ng liwanag? Kuya Kim, ano na? Ito ang Equorea victoria o crystal jelly, isang klase ng bioluminescent na jellyfish na matatagpuan sa west coast sa North America. Halos invisible ito sa tubig dahil clear ang katawan nito. Pero kapag sila'y na-trigger, sila'y nag-glow. Ang natural na ilaw nito ay blue pero nagiging green dahil sa isang special protein na tinatawag na GFP o Green Fluorescent Protein. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Naranasan nyo na rin ba yung kahit ang tagal mo nang nakaahon sa dagat, pakiramdam mo ay humahampas pa rin ang alon? Kung bakit at paano ito nangyayari, ipapaliwanag sa atin ni Kuya Kim. Kuya Kim, ano na? Tuwid na heat ngayong tag-init, marami sa atin nagbi-beach at ang mga wantusawang nakababad sa dagat. Relate sa videong ito na pinost ng content creator na si Leo, aka Dong TV. Yung kahit nakauwi ka na't lahat, pakiramdam mo, hinahampas ka pa rin ng malalakas na alon at para ka pa rin nagsiswimming. Bakit nangyayari ito? Kuya Kim, ano na? Ang tila hampas ng alon na yung nadarama pagkatapos mo mag-swimming ng matagal sa dagat ay dahil nahihirapan ang ating utak mag-adapt sa change of motion. Sa loob ng ating tenga, matatagpuan ang tinatawag na vestibular system na siyang nagkokontrol sa ating sense of balance at motion. Kapag tayo nasa tubig at paulit-ulit na nahahampas ng alon ng ating katawan, nasasanay ang ating vestibular system sa tuloy-tuloy na motion. Kapag tayo naman ay aahon, nag-a-adjust pa ito pabalik sa normal. Kaya kahit nakatayo ka na sa lupa o nakahiga ka na sa iyong kama, nahirapan pa rin bumalik ang ating utak sa state of stillness. Kaya pakiramdam mo tila nagsiswimming ka pa rin sa maalong dagat. May tutulad ang sensation na ito sa MDDS o Mild Debarkment Syndrome. Sa Ingles, Sickness of Disembarking or Disembarkation. Isa itong rare vestibular disorder
kung saan ang pakiramdam mo ay gumagalaw ka kahit hindi naman. At kung madalas mangyari ito o di kaya ay matagal mo itong nararanasan, mas mabuting magpatingin sa doktor. Laging tandaan, importante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras.